impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte unconstitutional. Yan ang sabi ng Korte Suprema. Let me explain. Sabi ng batas, merong tinatawag na one-year rule pagdating sa impeachment complaints. Ibig sabihin, sa isang taon, isang impeachment complaint lamang ang pwedeng tanggapin at iproseso ng Kongreso laban sa isang politiko. Bakit nga ba hindi pwedeng tumanggap ang Kongreso ng several impeachment complaint laban sa isang politiko sa isang taon? Dahil pag nangyari ito, magmumukhang hinaharas at pinupolitika mo ang opisyal na gusto mong ipa-impeach. Tama naman, di ba? So, tignan natin ang timelines ng mga impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Noong December 2024, final ang first complaint sa Kongreso. Unfortunately, nabasura ito dahil hindi enough ang data or evidence na pinresent. In less than 3 months, Feb 2025, may second complaint na pinrocess sa Kongreso at binigay ito sa Senado. So, definitely nakikita natin walang 1-year gap between nung impeachment complaints. Kaya, sabi ng Korte Suprema, unconstitutional ang second impeachment complaint. Anong ibig sabihin nito para kay VP Sara Duterte? Ibig sabihin, hindi na magkakaroon ng trial sa Senado na may kinalaman sa second impeachment complaint. Pero sinabi din ng Korte Suprema na hindi ibig sabihin unconstitutional yung impeachment complaint ay hindi na posibleng guilty si VP Sara Duterte. Pwede pa rin naman daw mag-file ng panibagong impeachment complaint pero kailangan maghintay until Feb 2026 or next year. Anong masasabi nyo sa naging desisyon ng Korte Suprema? I wanna know your thoughts, kaya mag-comment na kayo down below. At para laging maging informed at maging updated, i-follow nyo lang ako dito sa Mr. Curious.